Sa lumang sala ng bahay, nakita ko ang aming wedding photo. Napakulay na, pero ang ngiti ni Miguel, tila peke na. Nang aksidente kong mahanap ang isang lumang sobre sa likod ng aparador, nakita ko ang mga dokumento ng pag-aari ng lupa, may ibang pangalan. At ang aming ipon, halos 3 milyong piso, bakit unti-unti nang nawawala? Sa sandaling iyon, alam kong may mas malalim pa sa nakikita ko. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon. Ikatutuwa ko talagang malaman iyon. Narinig ko ang pabulong na tawa ng babaeng nag-video. Ang boses niya. Hindi ko kilala. Pero may kasama siyang mensahe. Ang asawa mo, gising na, mahal ko. O ang matanda, nangangarap pa rin ng kaligayahan? Napakalamig ng mensaheng iyon. Tapos, isa pa. Mas malinaw, mas diretsyo. Wala ka ng laban, magpahinga ka na. Nalaglag ang cellphone ko sa unan. Nanatili akong nakahiga, walang imik. Ni isang patak ng luha, wala. Ni isang sigaw, hindi ko kayang ilabas. Ang sakit, napakasakit, parang nakita ko lang iyon sa isang pelikula. Nangyayari sa iba. Hindi sa akin. Pinagtaksilan ako ni Miguel. At mas masahol pa, pinayagan niya ang kabit niya na videohan kami. Ipinahiya ako sa mismong araw ng mga puso. 5 taon ng aking kabataan. 5 taon na isinakripisyo ko ang lahat. Ang pag-aaral ko sa Cebu, iniwan ko para bumalik dito sa Quezon City, para lang makasama siya, para lang makabuo ng pamilya. 5 taon na ginamit ko ang mga koneksyon ko, ang husay ko sa pag-i-edit, para lang umangat siya. Mula sa isang simpleng sales staff, naging Deputy Director for External Relations siya ng aming kumpanya. Ngayon, lahat ng iyon nagmukhang isang mamoy ng alaking biro. Wala ka ng laban. Napasinghap ako. Napakalamig ng boses ko, parang hindi akin. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Isang 29 na taong gulang na babae. Kahit walang make-up, mayroon pa ring malalim at pinong mga tampok. Ang mga mata ko lang ang nagpapakita ng pagod mula sa mga gabing walang tulog sa paghahanda ng mga script. Hindi ko kailanman inisip na matanda ako hanggang sa marinig ko ang salitang iyon mula sa bibig ng babaeng iyon. Biglang sumama ang tiyan ko. Tumakbo ako sa banyo, napasama ang pakiramdam. Wala nang laman ang sikmura ko. Naghilamos ako ng malamig na tubig, paulit-ulit kong nagising ang diwa ko sa lamig ng tubig ako ang sarili ko hanggang sa manhid at mapula ang balat ko. Gising, Elena! Hindi ka pwedeng bumagsak ngayon. Diretsahan kong tinitigan ang sarili ko sa salamin, nagngalit ang ngipin ko. 5:00 na ng umaga. Mayroon na lang akong 2 oras bago ang live broadcast ng internal news ng kumpanya. Ang programang iyon, nakakatawa, ay magkakaroon ng special segment para sa mga mensahe ng pag-ibig sa araw ng mga puso. Isang matapang at baliw na ideya ang kumislap sa isip ko. Kumislap iyon tulad ng apoy sa gitna ng abo ng tiwalang kakalabas lang masunog. Kung gusto nila akong paglaruan ng ganoon kasakit, ipapakita ko sa kanila kung ano ang tunay na piging. Bumalik ako sa kama. Dahan-dahan kong kinuha ang aking cellphone. Nangangatal pa rin ang aking mga kamay, pero hindi na dahil sa takot. Ngayon, dahil sa matinding galit na bumubulong, naghihintay lang ng pagkakataon para sumabog. Sa isip ko, naglalaro ang 5 taon ng aming pagsasama. Isinakripisyo ko ang pagkakataong mag-graduate studies sa Cebu. Iyon ang pangarap ko, ang makapag-aral pa, makapaglakbay. Pero pinili kong bumalik dito sa Quezon City para lang makabuo ng pamilya kasama si Miguel. Ginamit ko ang lahat ng aking koneksyon, ang aking husay sa pag-i-edit at production, para lang matulungan siyang umangat. Mula sa isang simpleng sales agent, siya ay naging Deputy Director for External Relations ng Veritas Communications. Akala ko para iyon sa aming kinabukasan. Para sa anak na pinaplano naming magkaroon sa taong iyon.
Naaalala ko ang mga hapunan na lumalamig, naghihintay sa kanya. Ang mga matatamis niyang dila, ang mga perpektong dahilan niya. Kailangan kong dalhin ang mga kliyente sa Tagaytay kasama ang general manager, mahal. Ang ecotourism project, malapit nang matapos. Naunawaan mo naman, hindi ba? Lagi kong sinasagot ng, mahal, trabaho iyan. Pinipigilan ko ang gumugulong na pakiramdam ng pagdududa na ilang buwan nang kumukulo sa puso ko. Sinusubukan kong kumbinsihin ang sarili ko, mabuti sa mga lamoy ng alaki na mag-alala sa kanilang karera. Hindi ako dapat mapaghinala. Ginagawa ni Miguel ang lahat para sa kinabukasan naming dalawa. Ngayon, lahat ng iyon naglaro sa isip ko. Puro kasinungalingan pala. Nang matapos kong muling maalala ang lahat, dinownload ko ang video na iyon sa aking cellphone. Inilagay ko ito sa isang lihim na folder, pinangalanan ko itong project na. Pagkatapos, huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang cellphone at dahan-dahang nag-type ng sagot sa hindi kilalang numero. Salamat sa regalo. Natanggap ko. Huwag kalimutang panoorin ang morning news ng kumpanya. May handog akong pasasalamat ngayon. Pagka-send ko ng mensahe, agad kong binlock ang numero. Naligo ako. Sa shower, naramdaman ko ang paglamig ng tubig sa balat ko. Unti-unting nawala ang init ng galit ko, napalitan ng isang malamig at matalim na desisyon. Pagkatapos, pinili ko ang pinakamakapangyarihang bestida ko sa aparador. Isang pulang vestida na parang amoy ng alak. Naglagay ako ng dark red lipstick, kulay ng amoy ng alak at ng aking muling pagkabuhay. Lumabas ako ng bahay. Minaneho ko ang aking Toyota Rush, dahan-dahan kong nilagpasan ang makapal na ulap ng umaga sa Quezon City. Sa labas, nagsisimula ng magtayo ang mga tindahan ng inihaw na mani at mga panaderya na may bibingka at puto. Ang usok ay umakyat. Ang buhay ay nagpatuloy. At alam ko, ang labanan ko ay nagsisimula pa lang. Pumasok ako sa 10 palapag na gusali ng Veritas Communications. Napuno ng diwan ng araw ng mga puso ang hangin. Mga lobong hugis puso at pulang rosas ang palamuti sa lobby. Ang mga batang empleyado, maingat na nakasuot ng kanilang pinakamagandang damit, ay nagbubulungan tungkol sa kanilang mga plano sa gabi. Ang tunog ng aking takong sa marmol na sahig ay tuloy-tuloy at matatag. Binati ako ng gwardiya. Tila nagulat siya sa malamig kong aura, ibang-iba sa nakasanayan niyang pagiging pamoy ng alakaibigan. Magandang umaga po, Ginang Diaz. Napakaganda niyo po ngayon. Malamang po ay may inihanda na namang mamoy ng alaking regalo si Ginoong Santos para sa inyo, hindi po ba? Sabi ng isang batang intern, lumapit sa akin ng may tuwa. Ngumiti ako ng pilit, isang maliit na ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Napakamoy ng alaking regalo, mahal ko. Napakamoy ng alaki kaya hindi ko alam kung paano pasasalamatan. Diretso ako sa editing room. Ito ang aking kaharian, kung saan kinokontrol ko ang lahat ng impormasyon na ipinapalabas. Ngayon, ako ang responsable sa final verification ng morning news na live na ipinapalabas sa mga DIS panel sa lobby ng kumpanya at sa internal page. Isa itong inisyatibo ng corporate communication na labis na pinahahalagahan ng general manager. Pagkaupo ko, tumunog ang cellphone ko. Si Miguel. Tiningnan ko ang pangalan niya sa screen. Ang pakiramdam ng pagkasuklam ay umakyat sa aking lalamunan. Sumagot ako sa isang kakaibang kalmadong boses. Mahal ko. Gising ka na ba? Pasensya na, sobra akong nainom kasama ang mga kliyente kagabi. Nakatulog ako sa accommodation sa Tagaytay. Sumasakay na ako ng taxi ngayon. Siguro mga 8:30 na ako makakarating sa kumpanya. Happy Valentine's Day, mahal ko. Ang boses ni Miguel ay malambing at nakakakumbinsi tulad ng dati. Kung hindi dahil sa video, bulag pa rin akong maniniwala sa kanya. Okay lang, mahal ko, mahalaga ang trabaho, sagot ko.
Ang kanang kamay ko ay umiikot ng panulat, ang mga mata ko ay nakatutok sa computer screen na nagpapakita ng programming. Bumalik ka ng kalmado. Maraming sorpresa ngayon sa kumpanya. Pagsisisihan mo kung mahuhuli ka. Mga sorpresa. Ano ang inihanda mo para sa akin, mahal? Sige, susubukan kong makarating ng mas maaga. Mahal kita, sabi niya. Pinatay niya ang tawag. Mahina akong natawa. Mahal kita. Ang dalawang salitang iyon napakarumi pakinggan. Binuksan ko ang script file. Ang huling bahagi ng programa ay ang seksyon ng mga mensahe ng pag-ibig. Ang plano ay isang presentasyon ng mga larawan ng mga mag-asawa sa kumpanya na may mga pagbati. Isinaksak ko ang 8GB drive na naglalaman ng mahalagang video sa computer. Mabilis at mahusay akong kumilos, inilagay ang video sa huling posisyon ng presentation file, pagkatapos mismo ng mga pagbati mula sa general manager. Ngunit hindi ako tanga. Alam kong kung ipapalabas ko lang ang video, nananagutan ako sa paggamit ng resources ng kumpanya para sa personal na layunin. Maaari pa akong kasuhan. Kailangan ko ng motibo, isang makatwirang dahilan para gawing aksidente sa trabaho ang insidenteng ito. O, isang pagbubunyag kung saan ako ay isang di sinasadyang biktima. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng editing room at pumasok ang isang batang babae. Ang matapang na amoy ng pabangong Chanel ay pumuno sa aking ilong. Si Sarah Reyes, ang bagong empleyado ng commercial department. At siya rin ang taong aktibong itinaguyod ni Miguel sa nakalipas na 3 buwan, sinasabing may potensyal ang babaeng ito at anak siya ng isang mamoy ng alaking partner. Itinaas ko ang aking paningin. Agad kong nakilala ang blusang suot ni Sarah sa ilalim ng kanyang jacket. Ito ang cream-colored silk blouse, ang mismong ibinigay ko kay Miguel noong nakaraang buwan, ngunit ayaw niyang suotin. At higit sa lahat, ang mga matang hugis almond na iyon ay kanya. Ang babae sa video. Nakita ko ni Sarah at hindi siya nagpakita ng takot o pagkakasala. Sa halip, lumapit siya, itinaas ang kanyang baba ng may kayabangan. Ginang Diaz, narinig ko po na kayo po ang namamahala sa morning news ngayon. May kailangan ka ba? Tanong ko, nakatitig sa kanya. Mayroon po akong drive na ito, sabi niya. Naglalaman ito ng congratulatory video na ipinadala ng commercial department sa management. Pinakiusapan po ako ni Ginoong Santos na ibigay sa inyo para ipasok sa huling bahagi ng programa. Sabi niya, gusto niyang bigyan ng sorpresa ang lahat. Inilagay ni Sarah ang isang pulang 8GB drive sa aking mesa, may enigmatic na ngiti sa kanyang mga labi. Tiningnan ko ang 8GB drive, pagkatapos ay si Sarah. Isang kuryente ang dumaan sa aking isip. Gustong maglagay ni Miguel ng congratulatory video. O, ang babaeng ito ay kumikilos ng mag-isa. Ngunit anuman, ito ang pagkakataon na hinahanap ko. Hiniling ba iyan ni Ginoong Santos? Tanong ko muli, nagkukunwari na inosente. Alam niyo na po, busy po si Ginoong Santos, ngunit lagi siyang maasikaso sa lahat. Paki-insert na lang po, pero huwag niyo po munang tingnan para hindi masira ang sorpresa. Kumindat sa akin si Sarah, isang suggestive gesture na kapareho ng sa video. Kinuha ko ang drive. Naunawaan ko ang laro ni Sarah. Gusto niya akong pukawin. Tingnan kung maglamoy ng alakas loob ako na gumawa ng anuman o kung iniisip niya na ang device ay naglalaman ng isa pang video para ilantad siya sa publiko. Napakayabang niya. At ang kayabangan ay ang libingan ng mga hangal. CJ, kung ito ay kahilingan ni Ginoong Santos at ng commercial department, tutulungan ko. Makasisiguro ka. Ngumiti ako. Isang malamig na ngiti na nagpatumpik-tumpik kay Sarah sandali, ngunit mabilis niyang binaliwala. Tumalikod si Sarah at umalis ng may maliksing lakad, parang ahas. Hindi niya alam na mayroon akong mas perpektong plano. Hinintay kong lumayo si Sarah, at isinaksak ko ang kanyang 8GB drive sa pangalawang computer para suriin.
Gaya ng hinala ko, sa loob ay isang slideshow video na may background music ng mga pagbati sa araw ng mga puso mula sa commercial department. Ngunit pagkatapos ng 30 segundo, may nakasingit na larawan ni Miguel at Sara na nakatayo ng magkalapit. Ang kamay ni Miguel ay nakahawak sa baywang niya. Sa unang tingin ay mukhang larawan ng mga kasamahan, ngunit ang masusing pagtingin ay nagpakita ng labis na intimidad sa kanilang mga tingin. Gusto niyang gamitin ito para pukawin ako sa harap ng buong kumpanya. Isang larong pambata. Inalis ko ang e-drive. Hindi ko gagamitin ang file na iyon. Gagamitin ko ang akin, ang intimate video na 1 minuto at 30 segundo. Ngunit babaguhin ko ang pangalan ng file ko upang eksaktong tumugma sa pangalan ng file sa VFB drive ni Sara. Mga pagbati isihig commercial ay 4. At higit sa lahat, iiwan ko ang teknikal na bakas upang pat. Dahan-dahan ang paggulong ng aking pulang Toyota Rush sa Granva. Gitna na ng tanghali sa Quezon City. Naglaho na ang ulap, ngunit nanatili ang ginaw, bumabalot sa aking mga damit. Ngunit ang lamig ng panahon ay wala kong ihahambing sa lamig na bumabalot mula sa maluwag na 3 palapag na bahay sa dulo ng kalye, na tinawag kong tahanan sa loob ng 5 taon. Nakabukas ng bahagya ang gate. Nakapanulumo ang katahimikan. Pinatay ko ang makina, umupo sa loob ng kotse ng ilang minuto para kumalma. Tiningnan ko ang sarili ko sa rearview mirror. Inayos ang makeup na medyo kumalat dahil sa pawis at tensyon. Naglagay ako ng mas maraming red lipstick. Para sa akin, ang lipstick ay hindi lang pampaganda, ito ay isang baluti, isang sandata para itago ang mga labi na malapit ng manginig sa sakit. Kaya mo yan, Elena. Hindi ka mali. Sila ang mali. Huminga ako ng malalim at binuksan ang pinto para lumabas. Pagpasok ko pa lang sa bakuran, nakita ko ang isang tumpok ng damit, libro, at mga pampaganda na nakakalat ng magulo sa pulang baldosa. Ang paborito kong mga bestida ay gusot-gusot, marumi sa alikabo. Ang aking mga editing book, napunit ang mga pabalat. Ngumiti ako ng mapait. Ang gawaing pambata at duwag na ito ay gawa lang ni Aling Maria, ang aking biyenan. Lumampas ako sa kaguluhan na parang lumalampas sa isang tumpok ng basura at dumiretso sa sala. Ang hangin sa loob ng bahay ay nakakasakal, parang sa isang burol. Si Mang Ricardo, ang aking biyenan, ay nakaupo sa sofa, umiinom ng tsaan ng maingay. Ang makapal na usok ay lumulutang. Si Aling Maria ay nakaupo sa tabi niya, pinupunasan ang luha gamit ang panyo, ngunit ang kanyang mga mata ay matatalim na parang labaha. Aba, naglakas loob ka pa ring bumalik sa bahay na ito. Traidor, masamang ugali, nanira ng tahanan. Sigaw ni Aling Maria sa matinis at matalim na boses, sinira ang katahimikan. Huminto ako sa gitna ng sala, hindi umupo o yumuko. Tiningnan ko ng diretso ang aking biyenan sa isang kakaibang kalmadong boses. Kumusta po, ama? Kumusta po, ina? Bumalik po ako para kunin ang iba pa kong gamit. Tungkol naman po sa kung sino ang immoral at masamang ugali, sa palagay ko po ay dapat tingnan ni ina ang video na kumakalat sa social media tungkol sa inyong anak. May lakas loob ka pa ring maging bastos. Tumayo si Aling Maria ng padabog, sumugod upang nagpalitan ng galit ako. Ngunit hindi na ako ang dating pasensyosong manugang. Itinaas ko ang aking kamay, pinigilan ang braso ni Aling Maria sa ere. Hindi ko siya hinawakan ng mahigpit, tanging pinigil lang ng malumanay, ngunit sapat ang lakas para itulak siya pabalik. Ina, kalma po kayo. Masasaktan lang po ang kamay ninyo sa pagpalo sa akin. Bukod pa rito, hindi na po ako bagay para gawin ni ina ang gusto ninyo. Si Aling Maria ay napatulala, tiningnan ako na parang nakakita ng dayuhan. Sa nakalipas na 5 taon, ako ay ang manugang na laging nagsasabing, Opo, ina at syempre po, ina, masipag, malumanay at may pagkamasunurin. Maaari niya akong pintasan at pagalitan dahil hindi ako nagbigay ng mga apo at ningiti lang ako.
Ngunit ngayon, naglakas loob akong pigilan ang kanyang kamay. Naglakas loob akong tumingin ng diretso sa kanya na may malamig na tingin na iyon. Ricardo, hawakan mo ako. Lumingon si Aling Maria upang pakiusapan ang kanyang asawa. Ngunit si Mang Ricardo ay patuloy na nakaupo ng tahimik, bumuntong hininga lang ng malalim. Pinatay mo ang anak ko. Sinira mo ang pamilyang ito. Si Aling Maria ay lumipat sa pag-iyak at pagtangis. Nagkamali lang ng kaunti si Miguel. Pero normal lang sa mga lamoy ng alaki na magkaroon ng kabit. Niloko ka niya, pero nagdadala pa rin siya ng pera para suportahan ka. At ikaw, ipinahiya mo ang aming lihim sa buong mundo. Ipinakalat mo ang video para pagtawanan ng lahat ang aming pamilya. Ngayon, nawalan siya ng trabaho. Nawalan siya ng lahat ng karangalan. Masaya ka na ba? Naramdaman kong may bumara sa aking lalamunan nang marinig ko iyon. Ang argumento na ang mga lamoy ng alaki ay nangangalunya at normal lang, na ginagamit ng mga biyenan na bulag na ipinagtatanggol ang kanilang mga anak, ay madalas kong naririnig sa mga pelikula. Ngunit hindi ko inakala na mararanasan ko sa personal. Magaling magsalita si Ina, natawa ako ng mapait. Ang magkaroon ng kabit ay bagay po ng Middle Ages, Ina. Ngayon ay ika-21 siglo na. Ang batas ay humihingi ng monogamy. Ang inyong anak ay hindi lang niloko ako, kundi pinayagan pa ang kanyang kabit na videohan ako at ipahiya ako sa pagpapadala nito sa akin ng alas 4:30 ng umaga. Alam ba ni Ina kung ano ang pakiramdam yon? O ang karangalan lang ng inyong anak ang inaalala ninyo? Kinuha ko ang cellphone ko, muling binuksan ang mensahe ni Sarah at ipinakita kay Aling Maria. Tingnan ninyo ito, Ina, wala ka ng laban, magpahinga ka na. Ito ba ang klase ng babaeng pinagpapahingahan ng inyong anak? Ginamit niya ang ipon natin para bilhan siya ng Louis Vuitton bag at Rolex, habang ang ating dishwasher ay 3 buwan ng sira at hindi niya man lang ginawang ayusin. Gusto ba ni Ina na tiisin ko ito? Tiisin para lang umakyat sa ulo ko. Tiningnan ni Aling Maria ang screen ng cellphone at nag-alinlangan sandali nang makita ang bastos na mensahe. Ngunit ang instinct ng ina na protektahan ang kanyang anak ay nanaig sa lahat ng katuwiran. Pero kasalanan mo dahil hindi mo alam paano panatilihin ang asawa mo. Malamig ka parang yelo. Trabaho lang ang iniisip mo at sa bahay lagi kang nakasimangot. Lamoy ng alaki si Miguel, kailangan niya ng tamis. Mas matalino ang babaeng iyon. Alam niya kung paano siya pasayahin kaya siya lumihis. Kasalanan mo rin. Natawa ako ng mamoy ng alakas, isang tawan na malinaw ngunit puno ng paghamak. Kasalanan ko. Kasalanan ko dahil isinakripisyo ko ang aking career sa Cebu para pumunta sa Quezon City at maging manugang ng pamilya ninyo. Kasalanan ko dahil ginastos ko ang lahat ng aking bonus para bilhan si ama ng supplements at bagong damit para kay Ina. Kasalanan ko dahil nag-overtime ako para bayaran ang utang sa mamoy ng alaking pagkakamali sa pera ng inyong anak noong nakaraang taon. Nakalimutan na ba ninyo ng ganoon kabilis, Ina? Narinig ang tungkol sa mamoy ng alaking pagkakamali sa pera. Si Mang Ricardo na umiinom ng tsaa ay umubo ng mamoy ng alakas. Ibinaba ang tsaa at tiningnan ako ng may malabong mga mata. Tama na ang pag-uusap, sabi ni Mang Ricardo sa malalim na boses. Ang nangyari ay nangyari na. Ngayon, nasa problema si Miguel. Ikaw ang asawa. Dapat kang maging mapagpasensya. Bumalik ka sa kumpanya at itama ang sinabi mo. Sabihin mong hindi pagkakaunawaan lang iyon, na selos mo lang iyon at ikaw ang nag-ayos. Iligtas mo ang career ng asawa mo, at pagkatapos ay pipilitin namin ang iyong ina siyang humingi ng tawad sa iyo at hiwalayan ang babaeng iyon. Tiningnan ko ang aking biyenan, naramdaman ko ang malalim na pagkadismaya. Sa kanyang mga mata, ang dangal at karera ng kanyang anak ay mas mahalaga kaysa sa dangal ng kanyang manugang. Gusto nila akong sisihin sa lahat, gawin akong isang selosang babae na baliw para putihiin ang kanyang asawa.
Ama, sa tingin po ba ninyo ay tanga ang mga tao para maniwala sa ganoong dahilan? Ilinik mo ko ang aking ulo na inis. At isa pa, sasabihin ko po sa inyo ng malinaw sa huling pagkakataon. Maghihiwalay po kami ni Miguel. Nakahanda na ang mga papeles. Hinding-hindi ako babalik sa isang taksil. Diborsyo. Sumigaw si Aling Maria. Nangahas ka. Kung lalabas ka sa bahay na ito, wala kang dadalhin ni isang sentimo. Ang bahay na ito ay sa mga magulang ko. Ang lupang ito ay sa mga magulang ko. Lalabas ka rito nang walang dala. Hindi ko gusto ang bahay, sagot ko, ang aking mga mata ay malamig. Ngunit babawiin ko ang akin. Ang 3 milyong piso na inipon ko sa pangalan ni Miguel para sa ating magiging anak, babawiin ko ang buo. At ang Toyota Rush na iyon ay pera rin na ibinigay ng mga magulang ko para bilhin. Nakapangalan sa akin ang mga dokumento. Ikaw. Si Aling Maria ay walang masabi, itinuro ang aking mukha, nanginginig ng hindi makontrol. Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang sasakyan na bumibilis ay umalinggaw sa gate. Dumating na si Miguel. Sumugod siya sa bahay tulad ng isang bagyo. Ang amoy ng alak ay matindi, gusot-gusot ang kanyang damit, pula ang kanyang mga mata at agresibo. Pagkakita niya sa akin sa gitna ng sala, sumabog ang kanyang galit. Babaeng iyan, naglakas loob ka pa ring bumalik dito. Dinampot ni Miguel ang basong lalagyan ng sigarilyo sa mesa at inihagis ng mamoy ng alakas sa akin. Crash! Mabilis akong umiwas. Tumama ang lalagyan ng sigarilyo sa dingding at nabasag. Ang mga piraso ng salamin ay lumipad, sumayad sa aking bukong-bukong, at nagpakulay ng amoy ng alak ng bahagya. Miguel, baliw ka ba? Sumigaw si Mang Ricardo, tumayo upang mamagitan. Ngunit nawalan na ng lahat ng katinuan si Miguel. Kakaalis lang niya sa trabaho. Ininsulto siya ni Sara na humihingi ng pera. Kinutya siya ng kanyang mga kaibigan sa mensahe. Lahat ay nagtipon sa isang pagsabog at ako ang detonator. Kasalanan mo ito. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa akin. Ikaw ang nagpalit ng video, hindi ba? Alam kong ikaw yon, traitor. Sumugod si Miguel upang hawakan ang buhok ko, sinusubukan na hilahin ang aking ulo pababa. Naramdaman ko ang matinding sakit sa aking anit, ngunit ang instinct ng survival ay sumambulat ng mas mamoy ng alakas kaysa dati. Hindi ako umiyak, hindi ako nagmakaawa. Itinaas ko ang aking kamay at sa lahat ng aking lakas, nagising ang diwa ko sa lamig ng tubig ako ko si Miguel. Sas! Ang hindi inaasahang sampal ay nagpatulala kay Miguel, kaya binitiwan niya ang aking buhok. Umurong ako, dinampot ang mop na nakasandal sa isang sulok ng sala, itinutok ang hinarang ko siya nito sa mukha ng aking asawa. Lumapit ka pa ng isang hakbang at wala akong awa. Akala mo ba ako pa rin ang dating mahinang Elena para saktan mo kung kailan mo gusto? Umalingaw ang boses ko sa buong bahay. Ang aking mga mata ay kumislap, puno ng galit at determinasyon. Ang imahe ng isang babae na na-corner, handang lumaban hanggang kamatayan para protektahan ang sarili, ay nagpatigil kay Miguel. Hindi pa niya ako nakita ng ganito. Sa parehong oras, sa isang kapehan sa gilid ng kalsada na tila napabayaan, nakayuko si Sara Reyes sa isang sulok. Sa kanyang mukha ay may bakas pa rin ang sampal ni Miguel. Kakapalayas lang sa kanya ng may-ari ng boarding house. Ayaw ng may-ari na masangkot sa isang key ang sumira ng pamilya. Ang kanyang bank account ay na-freeze dahil sa investigasyon ng kumpanya tungkol sa mga fraudulenting gastos na pinagsamahan nila ni Miguel. Nakatutok si Sara sa kanyang cellphone. Binabasa niya ang mga komento na nang iinsulto sa kanya online. Ang galit sa kanyang mga mata ay nagliyab ng matindi. Elena, sinulot mo ako. Akala mo ba nanalo ka? Kung nawala ang lahat sa akin, hindi ka rin magkakaroon ng kapayapaan. Dinyal niya ang isang numero. Ang pangalan ay nakasave bilang key Boss Damian sa kanyang contact list.
Hello, Boss Damian, ako si Sarah. May magandang lead ako para sa iyo. May 3 milyong piso na cash ang asawa ni Miguel. Kung gusto mong kolektahin ang utang ni Miguel, hanapin mo ang kanyang asawa. Ipinapadala ko ang lokasyon ng kanyang sasakyan. Ang tunay na bagyo. Ang bagyo ng karahasan at mga madilim na taktika ay tahimik na lumalapit sa akin. Sa oras na akala kong nakatakas na ako sa putik. Ang Cafe niya ay matatagpuan sa pinakaabalang intersection ng Quezon City. Sa tapat ng headquarters ng Veritas Communications. Sa labas, ang ambon ay naging isang mamoy ng alakas na ulan. Mamoy ng alakas itong tumama sa malamoy ng alaking salamin at nagpabago sa dilaw na ilaw ng kalye. Pumasok ako sa kapehan, inalog ang aking payong na basang-basa. Ang malamig na hangin ng air conditioner ay nagpatindig ng balahibo ko. O marahil, ito ay ang pakiramdam ng pagkabalisa na lumalaganap sa bawat selula ko. Si Attorney Ramos ay nakaupo sa isang tahimik na sulok. Sa mesa, may isang makapal na folder. Sa tabi niya, nakakagulat, si Daniel Lim. Nag-alinlangan ako sandali. Bakit si Daniel ay nandito? Halika, umupo ka, sabi ni Daniel sa kalmado at nakapapanatag na boses. Ako ang humiling kay Attorney Ramos na suriin ng mabuti ang iyong mga dokumento. May mga teknikal na aspeto ng batas na nagkakasalubong at sa tingin ko ay kailangan mong malaman. Umupo ako. Nag-order ng isang tasa ng mainit na tsaa. Tiningnan ko ang 2 lamoy ng alaki sa harap ko. Ang aking instinct ay nagsasabi sa akin na ang balita na malapit kong matanggap ay hindi magiging maganda. Diretsuhin na lang po natin, sabi ko. Ang aking mga kamay ay nakakrus sa mesa para itago ang panginginig. Inagising ang diwa ko sa lamig ng tubig ni Attorney Ramos ang folder sa akin. Binuksan niya ang isang pahina na may pulang selyo. Ginang Diaz, may alam po ba kayo tungkol sa utang na ito? Kinuha ko ang dokumento. Ito ay isang kontrata ng utang na may mortgage mula sa isang pribadong kumpanya ng financing. Sa totoo lang, isang disgist na mga taong naniningil loan. Ang halaga ay 12 milyong piso. Ang ari-arian na isinangla ay ang Toyota Rush na minamaneho ko. At isang kontrata ng booking para sa isang luxury apartment na hindi pa naitatayo. Kung saan plano naming mamuhunan ni Miguel noong nakaraang taon. Ang pinaka-nakakatakot na aspeto ay nasa dulo ng pahina, ang pirma ng asawa. Elena Diaz. Ito di. Nanlaki ang aking mga mata nang hina ang aking boses. Hinding-hindi ko po pinirmahan ito. Mamoy ng alaki ang pagkakahawig ng pirma, pero hindi ito sa akin. Alam ko, tumango si Attorney Ramos ng seryoso. Palsipikado ito. Ginamit ni Ginoong Santos ang iyong personal na impormasyon at pinalsipika ang iyong pirma para makakuha ng utang na ito 3 buwan na ang nakalipas. Ang layunin na nakasaad sa record ay investment sa negosyo. Ngunit ipinapakita ng aming investigasyon na ang pera ay inilipat sa iba pang personal na account para bayaran ang mga mamoy ng alaking pagkakamali sa pera at luho. Mamoy ng alaking pagkakamali sa pera, bulong ko. Pakiramdam ko, gumuho ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Alam kong mahilig magmamoy ng alaking pagkakamali sa pera si Miguel, ngunit hindi ko inakala na maglamoy ng alakas loob siya ng ganoon. 12 milyong piso. Isang napakamoy ng alaking halaga para sa isang mag-asawang empleyado sa isang probinsyal na syudad. Ang problema ay ito, patuloy ni Daniel, inikot ang screen ng kanyang laptop sa akin. Ang kontratang ito ay may probisyon na nagsasaad na kung ang nangutang ay maging insolvent o lumabag sa batas. Tulad ng pagdemanda o pagkatanggal sa trabaho. Ang nagpapautang ay may karapatan na kumpiskahin kaagad ang mga ari-arian na isinangla nang hindi na kailangan pang dumaan sa korte. Sa madaling salita, ang sasakyan na minamaneho mo at ang iyong ipon na inilaan para sa pagbili ng bahay ay theoretical na nasa kamay nila. Trader. Dinampot ko ang mesa, bumulwak ang luha sa galit. Niloko niya ako.
Niloko niya ako para pirmahan ang mga blankong papel na nakasingit sa gitna ng papeles ng siguro. Sinasabi na ito ay isang rutinang proseso. Nagtiwala ako sa kanya. Ang katangahan ng tiwalang iyon ang pinakamataas na presyo na aking binayaran. Akala ko, hawak ko ang aming pinansyal, ngunit lihim na sinisira iyon ni Miguel sa mahabang panahon. Pinapakain niya si Sarah gamit ang aking pawis, luha, at pinansyal na seguridad. Kaya ano ang dapat kong gawin ngayon? Hindi ako pumirma. Maaari ko ba siyang kasuhan ng pandaraya? Nagmamadali akong nagtanong. Maaari, sagot ni Attorney Ramos, ngunit ang proseso ng pagpapatunay ng pirma ay tatagal, marahil ng ilang buwan. At sa panahong iyon, hindi magpapahinga ang mga nagpapautang. Ito ang kumpanya ni Boss Damian ang may peklat. Ang pinuno ng mga taong naniningil sa lugar na ito. Hindi sila nagtatrabaho ayon sa batas. Nagtatrabaho sila ayon sa batas ng kalye. Sa sandaling iyon, nanginginig ang cellphone ko. Isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Tiningnan ko ang screen at pagkatapos ay si Daniel. Tumango siya. Nagpapahiwatig na dapat akong sumagot, ngunit naka-speaker. Hello! Isang boses ng lamoy ng alaki, malalim, parang kumakalawit sa aspalto. Umalingaw-ngaw. Ginang Diaz, tama ba? Ako si Boss Damian. Sa tingin ko, alam mo na may mamoy ng alaking utang ang asawa mo sa akin. Hindi po ako umutang. Sino ang umutang? Bayaran niya, sagot ko, pinipilit na manatiling matatag ang boses. Gusto ko ang paraan ng pagsasalita mo. Ngunit ang pangalan mo ay nasa papel. Ang pirma mo ay nandoon. Si Miguel ay sira na at wala ng pera. Hindi ko siya hinahanap. Ikaw ang hinahanap ko. Narinig ko na may 3 milyong piso ka sa cash at minamaneho mo ang aking sasakyan. Pumunta ka sa akin sa San Francisco Street, numero 88. Ngayon na. Huwag mo akong pilitin na hanapin ka. Hindi iyon magiging kaaya-aya. Tatawagan ko ang pulisya. Tumawag ka. Pagdating ng pulisya, ipapakita ko sa kanila ang kontrata ng utang. Sibil na usapin lang ito. Ngunit, Ginang Diaz, mahaba ang daan mula rito hanggang sa bahay ng iyong mga magulang sa Cebu. Miko-miko ang mga kalsada, umuulan. Kung masisira ang sasakyan sa kalagitnaan ng daan, magiging problema iyon. Ang banta ay hindi maitago. Alam niya na pupunta ako sa Cebu. Alam niya ang ruta ko. Sinusundan nila ako. Hindi may mabuting kaluluwa ang nagbigay ng tip sa akin. Ang Sarah na iyon ang nagsabi na sinulot mo siya, kaya ipinakita niya sa akin kung nasaan ka. Ginang Diaz, malupit ang mga babae sa isa't isa, hindi ba? At pinatay niya ang tawag. Binitiwan ko ang kamay ko. Sarah. Muli si Sarah. Hindi lang niya gusto agawin ang aking asawa at dangal, ngayon gusto niya akong itulak sa kamatayan. Ginagamit niya ang mga taong naniningil para maghiganti. Alam nila na pupunta ako sa Cebu, sabi ko, maputla ang mukha. Haharangan nila ang kalsada. Kumunot ang noo ni Daniel, mabilis siyang nag-isip. Nag-type siya sa keyboard. Nag-access sa internal heat system ng kumpanya. Kung saan ang lahat ng sasakyan ng kumpanya at mga personal na sasakyan na nakapark ay nilagyan ng tracking card. Ang sasakyan mo, sabi niya. Pinaghihinalaan kong may kakaibang EF device na naka-install doon. Malamang inilagay iyan ni Miguel para kontrolin ka. At ngayon, siya o si Sarah ang nagbigay ng access sa mga taong naniningil. Kaya kailangan kong iwan ang sasakyan. Hindi, sabi ni Daniel. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kung iiwan mo ang sasakyan, pupunta sila sa bahay ng iyong mga magulang para gumawa ng gulo. Kailangan nating ilabas ang ahas sa butas at tapusin sila rito. Nagtitiwala ka ba sa akin? Tiningnan ko ang lamoy ng alaking nasa harap ko. Hindi siya kamag-anak.
Isang kasamahan lang. Ngunit sa gitna ng bagyong ito, siya ang tanging pag-asa na makakapitan ko. Nagtitiwala ako. Ito ang plano. 30 minuto pagkatapos, ang aking pulang Toyota Rush ay lumabas mula sa sentral na parking lot. Humaharurot sa gitna ng mamoy ng alakas na ulan patungo sa tulay ng Salve, upang lumabas ng syudad. Ako ay nasa manibela, mahigpit na nakahawak. Ang upuan ng pasahero ay walang laman, tanging ang aking bag lang, ngunit hindi ako nag-iisa. Isang matipunong itim na Ford Ranger pickup truck ang tahimik na sumusunod sa aking sasakyan, mga 50 metro ang layo. Iyon ang sasakyan ni Daniel Lim. Sa aking Bluetooth headset, ang boses ni Daniel ay kalmado at matatag. Panatilihin ang bilis. Nasa likod lang ako. Ang dashcam ng sasakyan ko ay nagre-record sa maximum na resolusyon. Kasama ko si Attorney Ramos. Nakipag-ugnayan na siya kay Chief Inspector de la Cruz ng pulisya sa Quezon City. Naiintindihan ko, sabi ko. Pero natatakot ako. Huwag kang matakot. Mga buitre lang sila na gustong kumuha ng bangkay. Buhay ka at mas mamoy ng alakas ka kaysa sa kanila. Sundan mo ang ruta at lumiko sa kalsada sa likod ng stadium. Wala itong tao, ngunit may bagong install na mga GIFIS camera ng lungsod. Nilunok ko ang aking laway at lumiko sa kanan. Ang kalsada sa likod ng stadium ay walang tao. Sa magkabilang panig ay mga bakanting lot na may mga damo. Ginawa ng ulan na madulas ang kalsada. Bigla, mula sa isang maliit na eskinita sa unahan, 2 motorsiklo ang lumabas, bumibilis at nagsasagutan upang harangan ang aking sasakyan. Sa likod, isang lumang itim na 7-seater na kotse ay lumapit din. Napalibutan. Nagsara ang bitag. Nandito sila, Daniel. Bulong ko, ang puso ko ay kumakabog ng hindi makontrol. Ihinto mo ang sasakyan, isara ang mga pinto. Huwag mong ibaba ang mga bintana sa ilalim ng anumang pagkakataon. I-activate mo ang private live stream at ibahagi ito sa akin at kay Attorney Ramos kaagad. Nagpreno ako ng biglaan. Nagdrift ng bahagya ang kotse sa madulas na kalsada at huminto. Agad na lumukso ang grupo ng mga thug mula sa mga motorsiklo. Ang pinuno ay isang mamoy ng alaking, kalbong lamoy ng alaki, na may mahabang peklat sa mukha na umaabot mula sa kanyang talukap ng mata hanggang sa kanyang baba. Si Boss Damian ay nakasuot ng itim na leather jacket at maihawak na baseball bat. Lumapit siya sa bintana ng driver, kumakatok ng tok-tok gamit ang dulo ng bat. Hello, magandang Elena, lumabas ka sa sasakyan para magkaroon tayo ng isang magandang usapan. Ngumiti siya ng masama, ipinapakita ang kanyang mga ngipin na namansahan ng uso. Ako ay nasa loob ng kotse, hawak ang cellphone at direktang kinukunan ang kanyang mukha. Pinilit kong manatiling kalmado ang boses, nagsalita sa pamamagitan ng salamin. Wala akong dapat pag-usapan sa inyo. Umalis kayo sa daan ko. Aba, anong tapang ha? Nilura ni Boss Damian sa lupa. Sabi ni Sarah, matapang ka raw. Ngayon, naniniwala na ako. Makinig ka, niloko ka ng asawa mo, pero totoo ang perang ipinahiram ko. Kung hindi ka magbabayad, sinira mo ang buhay ang sasakyan na ito at pagkatapos ay pupunta ako sa bahay ng iyong mga magulang para makipag-usap. Itinaas niya ang bat, nagbabanta na babasagin ang windshield. Sa loob, nanginginig ako ng hindi makontrol. Ang likas na takot ay sumamoy ng alakay sa akin. Ngunit pagkatapos, ang imahe ni Sara na nakangiting mapagwagi, ang imahe ni Miguel na duwag ay bumalik sa aking isip. Gusto nila akong ikulong. Gusto nila akong matakot, lumuhod at magmakaawa. Hindi. Mas gugustuhin kong magbabayad ka ang lahat sa iyo. Nang nakatayo kaysa mabuhay ng nakaluhod. Pinindot ko ang busina ng mamoy ng alakas. Ang tunog ng busina ay pumunit sa ulan na parang sigaw ng bakal ng isang nasugatang hayop na bumabangon. Palo! Palo! Sigaw ko sa loob ng kotse, alam kong hindi nila ako naririnig ng malinaw.
Nagsi-livestream ako, libo-libong tao ang nanonood. Kung sasaktan ninyo ako, mapupunta kayo sa kulungan. Nag-alinlangan si Boss Damian nang makita ang aking cellphone na nakataas. Siya ay isang thug, ngunit natatakot siya sa batas, lalo na kapag ang usapin ay naging publiko sa social media. Sa sandaling iyon, ang mga headlight ng pickup truck sa likod ay nakasilaw sa grupo ng mga thug. Bumilis si Daniel. Umalingaw ang Ford Ranger na parang isang hayop, sumusugod sa mga lamoy ng alaking nakapalibot sa aking kotse. Nagulat ang mga thug ni Boss Damian at tumalon sa gilid. Nagpreno ng biglaan si Daniel, ihinto ang kotse sa gilid upang protektahan ang aking. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Wala siyang dalang bat o armas. Suot lang niya ang kanyang malinis na suit sa opisina, ngunit ang kanyang aura ay ganap na nagdomina sa mga thug. Boss Damian, tawag ni Daniel sa malamig na boses. Anong klaseng negosyo ito? Nagsisikap na mangikil ng isang babae sa gitna ng kalsada sa gitna ng araw. Naniwala si Boss Damian na kilala siya. Lahat ng tao sa Quezon City na nagtatrabaho sa negosyo ay kilala si Daniel Lim. Ang wizard ng teknolohiya. Ang taong namamahala sa mga security system ng maraming malamoy ng alaking ahensya. At ikaw, sino ka? Gusto mo bang makialam sa buhay ng iba? Umungal si Boss Damian. Ako ang abogado ni Ginang Diaz, sabi ni Attorney Ramos. Lumabas din siya ng kotse. Hawak niya ang cellphone at nakikipag-ugnayan kay Chief Inspector de la Cruz, ang Chief of Police ng Quezon City. Boss Damian, gusto mo bang sabihin sa kanya ang ilang salita, o mas gusto mong i-loudspeaker ko? Narinig ang pangalan ni Chief Inspector de la Cruz, namutla ang mukha ni Boss Damian. Alam niyang nagkamali siya. Narinig niya ang tungkol sa eskandalo ng Veritas Communications kaninang umaga. Ngunit inakala niyang ako ay isang babae lang na inabandona, walang suporta. Hindi niya inakala na mayroon akong ganoong kamoy ng alakas na suporta. CJ. Naggalit ang ngipin ni Boss Damian, ibinaba ang bat, itinuro si Daniel at pagkatapos ay ako sa loob ng kotse. Ngayon dahil sa inyo, palalampasin ko ito, ngunit ang utang ay utang pa rin. Nasa papel at tinta. Ay demanda ko kayo sa korte. Huwag ninyong sabihing hindi ko kayo binalaan. Ay demanda, sagot ni Daniel ng matatag. Hinihintay namin ang pagpapatunay ng falsipikadong pirma. At saka, sabihin mo kay Sara na ang kanyang mga kilos ng pagbibigay ng tip at pag-udyok sa karahasan. May sapat akong ebidensya. Sabihin mo sa kanya na maghanda para makulong. Huminga si Boss Damian, senyasan ang kanyang mga tauhan na umatras. Ang tunog ng mga motorsiklo na bumibilis ay nawala, nagbalik ng katahimikan sa disyertong kalsada. Tanging nang ganap na nawala ang mga thug, naglakas loob akong buksan ang pinto at lumabas ng kotse. Ang aking mga binti ay hindi na ako kayang suportahan. Lumuhod ako sa tabi ng gulong, ang mga luha ay umaagos ng hindi makontrol. Elena! Tumakbo si Daniel upang alalayan ako. Mahigpit akong kumapit sa braso ng kanyang jacket, umiyak na walang tigil. Lahat ng lakas at katatagan na itinayo ko mula kaninang umaga ay gumuho sa harap ng lamoy ng alaking ito. Gusto nila akong patayin. Bakit? Ano ang nagawa kong mali? Bakit nila ako ginaganyan? Walang sinabi si Daniel. Pinahaplos niya lang ang aking balikat, hinayaan akong ilabas ang lahat ng aking takot. Naunawaan niya na ito ang aking pinakamahina na sandali. Ang aking pinakatao na sandali. Wala kang ginawang mali, sabi ni Daniel ng malumanay, ang kanyang malalim na boses ay humalo sa tunog ng ulan. Pinili mo lang ang maling tao para pagkatiwalaan. Ngunit tapos na. Nandito ako. Walang sinuman ang makakasakit sa iyo. Ang mga salitang ito, sa gitna ng malamig na ulan ng Quezon City, ay parang isang maliit na apoy na nagpapainit sa na magbabayad ka ang lahat sa iyo. Kung puso. Mula sa sasakyan ni Daniel, si Attorney Ramos ay tumingin at mahina na bumuntong hininga.
Alam niya na ang legal na laban ang naghihintay sa kumpanya ng financing ay magiging mahirap, ngunit nang makita niya ang paraan ng pagprotekta ni Daniel sa akin, naniwala siya na hindi ako babagsak. Nang gabing iyon, hindi ako umuwi sa Cebu. Alam ko, sa isang sulok ng puso ko, na kung pupunta ako roon, hahabulin ako ng mga taong iyon. Ayokong madamay ang matatanda kong magulang sa kaguluhang ito. Kaya, dinala ako ni Daniel sa isang condominium unit. Isang mamahaling apartment sa isang bagong gusali. May security doon, 24 na oras. Binili niya daw ito para sa investment, pero hindi pa nagagamit. Maaari kang manatili dito sa ngayon, Elena. Binago ko na ang password ng pinto. Mayroon ka na ng mga pangunahing pangangailangan. Inilapag ni Daniel ang susi sa mesa. Pupunta ako sa bahay ng aking mga magulang. Malapit lang, 2 blok mula rito. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Umupo ako sa sofa. May hawak akong baso ng mainit na gatas. Tiningnan ko ang apartment. Bago sa aking paningin pero ramdam ko ang init at kapayapaan. Nagkaroon ako ng pakiramdam ng labis na pasasalamat. Bakit ka napakabuti sa akin, Daniel? Tanong ko, nakatingin sa kanya. Isang kasamahan lang naman ako. Ngayon pa, nasasangkot sa isang napakamoy ng alaking eskandalo. Tumayo si Daniel malapit sa bintana, tinitingnan ang syudad na puno ng ilaw. Sandali siyang tumahimik. Pagkatapos, lumingon siya sa akin, may taos pusong tingin. Dahil 3 taon na ang nakalipas, Elena. Nang dumating ako sa kumpanya. Bago ako noon at marahil, medyo mahigpit ang aking ugali. Maraming umiiwas sa akin. Ikaw lang ang nagbahagi ng iyong tanghalian sa akin. Ikaw lang ang nagturo sa akin kung paano makikisalamuha. Maaaring nakalimutan mo na iyon pero hindi ako. Nakakagulat. Naalala ko. Noon, simpleng pagtulong lang ang nasa isip ko sa isang bagong kasamahan. Hindi ko inakala na ang maliit na binhi ng kabaitan na itinanim ko noon ay magiging isang matayog na puno na magbibigay sa akin ng silong sa gitna ng bagyo. Salamat, Daniel. Magpahinga ka na. Marami pa tayong trabaho bukas. Alam kong hindi titigil si Sarah. Umalis si Daniel. Isinara niya ang pinto. Humiga ako sa kama pero hindi ako makatulog. Kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ang Facebook. Kaninang umaga, puro suporta ang nakikita ko. Ngayon, iba na. Bukod sa mga mensahe ng suporta, nagsimula nang lumabas ang mga masasamang komento. Mga pambabastos, pagbubungka sa aking personal na buhay. Naghahanap ng kung ano-anong chismis. Kung paano ko daw pinagtaksilan si Miguel. Kung paano ko daw ginamitan ng bitag. At sa likod ng mga anonymous na pangalan, alam ko, si Sarah iyon. Sa kabilang banda, sa isang murang pension house, si Sarah Reyes ay nasa isang madilim na sulok. Magulo ang buhok niya, namumula ang mga mata. Patuloy siyang nagtatype sa kanyang cellphone, puno ng galit at paghihiganti. Nakatakas ka kay Boss Damian, Elena. Pero hindi ka makakatakas sa dila ng tao. Kung magbabayad ka ang lahat sa iyo. Ako, kailangan mo ring magbabayad ka ang lahat sa iyo. Sa tabi niya, si Miguel Santos ay nakayuko sa ilalim ng kumot. Nanginginig siya sa gutom at takot. Takot na mahanap siya ng mga pinagkakautangan niya. Nagmumura siya sa kanyang pagkalango. Mahal, iligtas mo ako. Tiningnan siya ni Sarah, puno ng pagkasuklam. Dinura niya sa sahig. Walang kwenta. Humanda kayo. Ipapadala ko kayong 2 sa impyerno. Kinabukasan ng umaga, nagising ako na masakit ang ulo. Galing sa isang bangungot. Mga tunog ng bat na bumabasag sa salamin ng kotse. At ang nakakatakot na tawa ni Sarah. Kinapa ko ang cellphone ko. Bilang isang editor, nakasanayan kong tingnan ang balita paggising. Pero ngayong araw, ako ang balita. Pagkabukas ko ng Facebook,
bumungad sa akin ang mga pula na notification. Hindi na ito ang pakikiramay kahapon. Isang bagong alon ng galit. At ako ang tinututukan. May isang mahabang post galing sa isang anonymous na account, ang katotohanan ng Quezon City. May kasama pang mga edited na larawan. Ang pamagat, ang nakakagulat na balita, ang lehitimong asawa ang pangunahing nagkasala. Niloko ang asawa sa Deputy Technical Director at naglagay ng bitag upang makuha ang ari-arian at umasenso. Ang nilalaman nito, ibang-iba sa katotohanan. Sinasabi na may relasyon daw kami ni Daniel sa mahabang panahon. Si Miguel, dahil daw sa pagiging inosente at tiwala sa kanyang asawa, ay napabayaan ko. Kaya daw, naitulak siya sa bisig ni Sarah. Ako daw ang sinadya kong nag-video para ipahiya si Miguel. Para makipagdiborsyo. Para makuha ang ari-arian. At para makasama si Daniel. Ang iebidensya't nila mga larawan. Kinunan daw ng lihim. Si Daniel na tinutulungan ako ng gabing iyon, matapos akong atakihin ng mga taong naniningil. At ang pagpasok namin sa condominium unit hating gabi. Malabo ang mga anggulo ng kamera. Ginawa nilang parang intimate na yakap ang simpleng pagtulong. Mayroon pang mga larawan na lumabas ako mula sa kotse ni Daniel. Sa comment section, libo-libong mensahe ng galit. Diyos ko, mukhang inosente pero napakasama pala. Lumabas na niloloko rin pala ng asawa ang kanyang mister at nagpapanggap pang biktima. Kawawang asawa na wala ng dangal at pera. Ang kabit ay marahil isang piyesa lamang. I boycott ang Veritas Communications. Anong kumpanya ng kalaswaan? Binasa ko ang bawat linya. Hindi ako umiyak. Ang mga luha ko, tuyo na mula pa noong nakaraang hapon. Sa halip, isang apoy ng galit ang sumiklab sa aking dibdib. Sinunog nito ang lahat ng kahinaan na naiwan. Hindi lang ako ang gustong sirain ni Sarah. Gusto niyang hilahin si Daniel, ang aking tagapagligtas, sa putik. Ang kasamaang ito, lumagpas na sa limitasyon ng pagiging tao. Tumunog ang doorbell. Tiningnan ko sa peephole. Si Daniel. Nakaputing polo. May hawak na 2 kahon ng mainit na bibingka at isang bag ng kape. Ang mukha niya ay kalmado, tulad ng dati. Pero ang mga mata niya, seryoso. Nakita mo na ang balita, hindi ba? Tanong ni Daniel. Kakapasok niya pa lang. Sagot ko. Malamig ang boses ko. Kinunan niya tayo kagabi. Mukhang umarkila siya ng tao para sundan ako simula nang lumabas ako sa cafe niya. Hindi lang iyon. Kakasuri ko lang ang AC ng account na ang katotohanan ng Quezon City. Nagmula ito sa isang murang pension house sa San Francisco area. At hulaan mo, ang numero ng cellphone na ginamit para i-activate ang account ay tumutugma sa prepaid number na ginamit ni Sarah para makipag-ugnayan sa mga kliyente. Inilapag ni Daniel ang almusal sa mesa at binuksan ang laptop niya. Ang screen ay nagpakita ng isang maayos na data at charts. Kumain ka muna, mainit pa. Ang bibingka ni Mang Ben sa Suricalde ay ang pinakamabuti sa syudad. Ako na ang bahala sa basurang ito online. At ganoon nga ang nangyari. Ang umaga na puno ng kapaitan ay naging simula ng isang bagong laban. Kung saan ang aking mga sandata ay hindi na ang aking puso, kundi ang aking isip. Kung narinig niyo po ang kwento ko hanggang sa puntong ito, marahil ay mayroon din kayong sariling mga karanasan, mga pakiramdam na naiintindihan ninyo. Maaaring may mga sandali rin kayong naramdaman na kinakailangan ng lumaban, hindi para maghiganti, kundi para sa sariling karangalan. Kung ganoon po, maaaring magbahagi ng inyong saloobin sa mga komento. Salamat po sa inyong pakikinig. Ang pag-iral ng kwentong ito at ang pagpapatuloy ng aking lakbay ay nagiging mas makahulugan dahil sa inyo. Kung nais ninyong malaman kung paano ko pahinarap ang lahat ng ito at kung ano ang naging kinahinatnan ng aking paghahanap ng katarungan, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa aking channel,
ang tahimik na ganti. Ang video na ito ay isang kathang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.